Hi guys! Today let's do a full face first impression. Today let's do a full face first impression review ng Holika Holika. Meron ako ditong cushion, mascara, pangkilay, and tint. So parang fresh makeup, ganyan. Very simple. So okay to pang school, pang office. By the way, I know my eyebrows look weird. Kasi it's still in the process of peeling. Wow, English yun. Sa mga ulo ko nagpipeel pa lang siya. Alam niyo yung tattoo na yung binabasa, tapos para dumikit siya sa skin? Parang ganun yung pag-peel niya. Up close, para siyang nagpuputi-puti. So, ang gagawin ko dyan, ang ginagawa ko dyan, para matakpan ko, pinapatungan ko siya ng foundation, ng BB cream, para lang hindi siya magmukhang masagwa. Pero right now, talagang masagwa siya. Okay lang naman siya if my hair is black. Kaso dahil may kulay yung hair ko, mas darker yung kilay and hindi magandang tingnan. But anyway, magsimula na tayo with a full face first impression review. I will be using itong Holika Face to Change White Cushion BB. Ito siya. So, yung mga prices, if I can find them, ilalagay ko sa description box na lang, ha? Ito yung kanyang itsura. Just the normal BB cushion, wala namang special sa kanya. I got the shade 23. Smells nice. Lately, yung mga nagagamit ko na cushion, BB cream, it smells really nice. O siguro, okay yung pang-amoy ko ngayon. Smells nice. Ang puti! Ang puti niya, may gulay. Oh my gosh. Akala ko pa naman dark. Tingnan nyo, parang ang dark niya. Pag nilagay na sa skin, puti. Ayan, pinapatungan ko yung kilay ko para mag-lighted. Oh my gosh. Hindi ko alam kung effecto. Sobrang puti niya. Gamitin na lang natin siya ng darker na setting powder. Kasi, it's maputi. Hindi nga lang siya maputi. Talagang ma-pinkish na. So, sa mga naghahanap ng yellow undertone, hindi ito yun. Diyos ko. Naloka ako dito. Parang gusto kong gawin na lang yung highlighter challenge. Full face highlighter challenge. Masyado siyang dewy. Nakakaloka! Ang puti! Tapos, alam nyo ba yung amoy niya? Amoy Laneige na BB cushion. Magkaamoy sila. Baka pareho lang gumawa nito. Magkaamoy sila. As in. So, maglalagay ako ng Benay banana powder para lang ma-counteract yung pagka-pink niya. And then, later on, maglalagay ako ng darker na setting powder. Magbo-bronzer na lang ako. Let's see. Kakalok. Parang kapatid lang ni Chakaria ito. Okay na ba? Okay, I will be using itong LA Colors Mineral Pressed Powder and gagamitin ko siya as bronzer para lang bumalik yung kulay ng face ko. Pero yan kasi mga, ganyan kasi talaga mga Korean na products talagang mapuputi. So, kailangan makikisama ka, kailangan mag-whitening ka talaga sa ganito. But it's not working sa aking skin tone. So, yeah. By the way, I'm using itong Wet n Wild na powder brush. This is from Bebang Online Store. Okay na ba? Okay, so let's move on sa kilay. I will be using itong Wonder Drawing Skinny Eyebrow. So, ito, kakulay ito ng aking hair. Sa ganyan, pag malayo, akala nyo okay lang. Pero up close, nako, nagbabakbak siya. Yun ang tamang term, nagbabakbak. Dahil nagbabakbak siya, merong flaking na nagaganap sa kilay ko. Kailangan ko siyang itago. So, I needed something waxy for that. Kaya ginamit ako siya ng Colourpop Bangin Brunette. Okay, next, let's try itong Transformer mascara nila. And, meron siyang kasamang auto remover and based sa comments nyo, ito daw remover na to is para sa pag what the heck is
Pwede, pag nagkalat yung mascara, ito na yung gagamitin na pambura. So, okay yan. Okay na okay yan para sa akin kasi mahilig akong maglagpas ng mascara. Unintentionally, talaga minsan lumalagpas yung mascara dahil nga maiksi yung lashes ko. Alam niyo na. So, I'm just gonna curl my lashes. Then, let's use itong kanila. Oh, wait, this is brown. I don't know kung babagay sa akin to. Brown yung kanilang mascara. Anong gusto natin? Volume or long? Kasi meron siyang pihitan. Pag volume, magtutwist siya. Pag long, I think, let's go with long. Gusto ko yung long eh. Akala ko hindi makikita. Carry lang. Ayan, ang dami ko nang lagpas. Very good. Hindi ko sinasadya yan ah. Talagang pag naglagay ako ng mascara, kailangan may lagpas. Ewan ko ba? Ay, kasi na lashes ko eh. Kakaloka. Maglagay na rin tayo sa lower lashes. Using the auto remover stick, tingnan nga natin kung matatanggal. Uy, in fairness. Ay, ang ganda. Kaso, may iniwan naman siyang ano yun? Wax? I like the mascara. Parang ano siya, parang natural effect yung brown. Parang hindi halata na naka-mascara ka talaga. Kasi di ba yung black, parang obvious na naka-mascara. Lalo na pag medyo clumped up na. Ito yung sinasabi ko na kapag bago yung mascara, bumabagsak yung lashes. Kaya hindi ko pa siya masyadong na-enjoy. Parang masyado pa siyang basa. Hindi ko alam kung okay sa akin to. Natatanggal niya yung mascara, kaso nag-iiwan naman siya ng ng something na malagkit dito sa aking taluka. Nakalimutan ko, meron palang dapat ito muna before the mascara. Meron palang eyeliner dito, yung No Smudge Liquid Eyeliner. I'm so stupid. Baba ka muna, baba. Make way para sa eyeliner. Nakakainis! Pinahirapan ko yung sarili ko. Let's do this again. It won't work. Ayan, binura ko ulit yung mascara, pero hindi ko napapakita sa inyo since nakita nyo na kanina kung paano ko siya in-apply. Let's just see if okay tong eyeliner. Come a little closer. Come a little bit closer, baby. Okay naman siya. Kaso brush kasi yung applicator niya eh. Hindi ko masyadong bet yung brush kasi parang ang hirap niyang i-apply, ipang-apply. Mas gusto ko yung medyo matigas. Hindi ko masyadong bet yung finish niya kasi makintab. Medyo makintab siya sa paningin ko. And, hindi ko type yung applicator eh. Ang tagal niya mag-set, kaya nagdo-double eyeliner. So, kailangan meron kang nakareding pangbura. This is the messiest application ng eyeliner para sa akin. Nag-struggle talaga ako doon ng bongga. At least, gamit na gamit naman tong auto remover. Pero yung auto remover, na-discover ko na kung paano siya gamitin. So, kapag kumalat ng ganyan, lalagay mo kunwari dito, and then, wipe it off with the tissue. Kaya pala merong naiiwan na parang wax sa kanya. Hindi niya naapektuhan yung makeup. Akala ko kasi yun na mismo yung panlinis. Hindi. Gamitan mo siya ng tissue. So, na-discover ko lang siya ng sarili ko. Correct me if I'm wrong, pero feeling ko ganun siya. Let's do the mascara again. And then, I realized, hindi pala magandang pagsamahin yung brown na mascara and yung eyeliner na black. Kanina okay yung mascara nung wala pang eyeliner. Pero nung may eyeliner na, hindi na siya magandang tingnan kasi hindi maganda magkasama yung black and yung brown. Let's move on with the lips kasi wala naman akong pang blush on. Pero maglalagay ako ng blush on. EB Advance in Fig para lang magkulay ng konti. Konting-konti. Yan. Water drop tint stick. Ito yung gagamitin ko sa aking lips. Ay, ang lamig. Ang lamig na sa lips. Ay, okay ito ah. Para siyang nung elementary ako, elementary ba, high school? Kasi bawal syempre mag-makeup, diba?
Doon pa lang talang nakikita ko na yung mga signs eh. Bumibili ako lagi nung lips na candy kasi nakakapula siya ng labi, 'di ba? Kaso yung tongue mo mapula din. So, alam na candy lang yan. Pero yun yung ginagamit namin para mapula yung lips namin. Yung lips na candy. Meron pa ba nun ngayon? Ganda! Ang ganda! Hindi siya makalat hindi siya natatanggal. Parang natural lang na ganyan yung lips ko. Ang ganda! Water Drop Pomegranate. Yon. Number 2. Yung skin ko, nagmukha akong may sakit. Parang, anong nangyari? Let's just test out yung eyeliner and yung mascara if it will smudge. Oh, by the way, yung eyebrow pencil, okay naman siya. Yun nga lang kasi nga dahil nagbabakbak yung aking kilay, I have to use wax. Pero yung pencil itself, it's good. It's now 11:02 a.m. and tingnan natin kung hanggang anong oras magtatagal tong makeup na to. Pero mukha talaga akong nagkasakit. Kanina okay naman ako eh. Parang nagkasakit lang ako bigla. Parang nahilo. Sa sa BB cushion, in fairness naman, kung dry skin ka siguro, or kung maputi ka siguro, okay sa'yo to. Pero kung para sa akin, para sa mga katulad ko na hindi naman ganun kaputi, ayan, mukhang may sakit. Alam ko, nagbago na naman yung lighting. Ang tigas lang ng bungo ko eh. Napakikurot nga ako sa singit. Pinilitan ko na naman kasi yung setting. Kaya kanina kung mapapansin niyo ma-pink. Hindi ko alam kung ma-pink o ma-yellow. Kahit ako naiinis na guys. Kaya pagpasensyahan niya na. Anyway, final update. It's now 7:21. Look. Let's zoom this para makita niyo ng bonggang-bongga. Ayan. As you can see, yung tint, impressive Impressive yung tint. Yun ang pinaka, I like it. Really comfortable. However, yung eyeliner look, ano nangyari sa eyeliner ko? The pencil, okay naman yung pencil. Kahit na oily ako, okay naman siya. Yung mascara, parang nag-black na siya. Siguro yung eyeliner na transfer na dun sa lashes ko. Okay yung mascara sa akin, yung brown. If I'm going for a look na no makeup look, ganyan. Kasi hindi masyadong pansinin na black siya. Dapat na-try ko to guys, yung Pro Volip. Ano nga to? Volip tint kasi gloss kasi siya. Hindi ako mahilig masyado sa gloss. Let's blot so you can see. Anyway, wala naman na ako iba pang masasabi doon sa face to change kasi I didn't like it. Yung dewiness na, it's very overwhelming, lalo na sa katulad ko na oily. Sa lahat ng na-try ko, ang pinaka-okay is ito lang, yung Water Drop Tint Stick. This is really good. Kahit na siguro hindi ako mag-makeup, ito lang ilagay ko para lang medyo, kunwari virgin. Mga ganong effect. Kasi ang pula niya sa lips eh. And yung mascara, pwede na. Okay sa akin yon for a no makeup look. The rest, no, not really. In fairness naman sa Holika, I really loved the fan na hindi ko na nga mahanap kung nasaan na kinuha na ni Jaya. Hindi ko alam kung nakatulong sa inyo to kasi parang wala naman ako naitulong pero sana na-entertain kayo kung hindi man nakatulong tong review ko. Maraming salamat sa panonood. If you have requests, comment lang kayo sa baba. Okay? So, I will see you again on my next video. Bye!